Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 20 years old. Estudyante sa umaga, service crew sa gabi. Simula nung magkolehiyo ako dito sa Maynila, ay mag-isa ko nang sinuportahan ang sarili ko. Walang-wala rin naman kasi ang pamilya ko na nasa Aurora pa. Mabuti na lang at pumasa ko sa isa sa mga scholarship program sa mga piling eskwelahan, kaya menos na ang tuition fee ko. At ang poproblemahin ko na lamang ay ang allowance ko sa pang-araw-araw. Yun nga lang ay talagang napakalayo ng Maynila. Kaya napilitan akong tumingin ng murang apartment na malapit sa eskwelahan. Maswerte naman ako at nakakuha ako ng medyo mura ang upa. 4K kada buwan ang binabayaran ko at mura na yon kung apartment lang sa Maynila ang pag-uusapan. Pero sa aking pakikipagsapalaran sa Maynila bilang working student ay di ko akalain. Naako ako ng isang mabigat na responsibilidad dahil lang sa isang babae. Sa tinutuluyan kong apartment ay sarit-saring personalidad at tao ang iyong makakasalamuha. Merong dalaga, merong matanda, at meron ding maingay. Pero merong isang babae na masasabi kong type ko rin talaga. Ang masama nga lang ay may asawa na siya. Siya si Elma, 23 years old nung time na yun. Bali, pader lang na kahoy ang pagitan ng tulugan naming dalawa. Maganda si Elma, dalagang-dalaga pa ang itsura kahit may asawa na. Mabuti, balingkinitan ang katawan at talagang napakalakas ng apil niya sa mga lalaki. 6 months pa lang matapos niyang ipanganak ang baby niya nung time na yon, pero tila walang nagbago sa kanya. Mas dalaga pa nga siyang tingnan kumpara sa ibang mga kaklase ko. Ang mister niya naman ay minsan lang din umuwi sa apartment. Hindi ko lang alam kung bakit. At isa pa ay may katandaan na to. Tansya ko ay nasa 40 na rin siguro. Kaya naman kahit ayokong mag-isip ng kalokohan kay Elma, ay tila binubulabog pa rin ako ng kaisipan ko na sana, minsan ay makakatabi ko siya sa kama. Sa madaling salita, natakam ako sa babaeng may asawa na alam na ating lahat na malito. Isang umaga, paalis na ako sa kwarto para pumasok sa eskwela. Sakto namang nakasabay ko si Elma sa pagbukas ng pinto palabas. Bagong ligo to, dahil napaka-fresh ng tingnan at ang bango pa. Basa pa ang buhok at hindi pa nakakapagsuklay. Manipis din ang suot nitong t-shirt, kaya hindi ko sinasadyang mahalata na wala itong pang-ilalim na suot. Dahil doon, hindi ko namalaya na napatagal na pala ang pagkakatingin ko sa kanya. Hanggang sa napalingon siya sa gawi ko. Initian niya ako at ginitian ko rin naman siya na may kasamang hiya. Hindi ko kasi alam kung nahuli niya akong nakatingin sa katawan niya kaya siya ngumiti ng ganon sa akin. Bababa na sana ako sa hagdan nang bigla siyang magsalita. Nasa ikalawang palapag kasi ang kwarto na inuupahan ko nakatabi ng kay Elma. Rico, sabi niya. Muli akong napalingon sa kanya. Ano yun Elma? Okay lang ba na magbabali ulit ako sa'yo? Hindi naman talaga kami madalas mag-usap ni Elma, lalo na kapag meron yung asawa niya. Balita ko kasi, seloso daw kasi yun. Meron kasing nakapagkwento sa akin na yung dating nagbo-board daw sa kwarto ko ay binugbog ng asawa niya dahil naghinala daw to. Kaya simula noon ay ingat na ako. Okay lang Elma, isang jolly hotdog ba ulit with fries? Tanong ko. Paano mo alam? Uy, baka sabihin mo mahilig ako sa hotdog ah.
Pilyang biro nito sa akin. Bakit hindi ba? Pigil ang tawa namin ng oras na yon bago ako tuluyang umalis. Wala ang mister niya noon at linggo pa raw ang uwi. Ayoko kasing naaabutan ako ng asawa niya kapag hinahatid ko ang pinabili niya pag uwi ko galing trabaho. 7 a.m. to 2 p.m. ang schedule ng klase ko. At 3 p.m. to 9 p.m. naman ang part-time ko sa trabaho bilang service crew. Medyo nakakapagod din ang maging working student. Pero sa katagalan, ay nasanay na rin naman ako at parang normal na daily routine ko na to. 9:30 p.m. na nang makauwi ako at bago maligo ay hinatid ko muna ang pinabiling pagkain sa akin ni Elma. Kumatok ako sa pinto ng kwarto niya. Pagkabukas niya, ay halos malaglag ang pangako ng mabungaran ko siya na pinapagata sa mismong harapan ko ang baby niya habang buhat niya to. Naka-t-shirt ng manipis si Elma noon, pero nakalihis ito pataas. Sa puntong yun, hindi ko maiwasang mapasulyap. Kahit alam kong nakakahiya, dahil baka mapansin ako. Oh, gutom ka rin ba? Para kang naiinggit siya na. Sabay ngiti nito. Ito nga pala yung pinabili mo. Pasensya na ha. Pagod kasi ako kaya medyo natulala ako. Pagsisinungaling ko. Talaga lang ha? Sabay ng pilyang ngiti nito. Habang patagal ng patagal, ay lalong napapalapit ako sa babae. Pero kahit ganoon ay nirerespeto ko pa rin siya bilang babaeng may asawa na. Na kahit gusto ko mang gumawa ng kalokohan, ay nananaig pa rin ang aking matinong kaisipan. Isang gabi, dahil sa pagod ay hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Pero bandang 2:00 ng gabi ay naalimpungatan ako sa mga ingay sa kabilang kwarto. Maingat kong idinikit sa pader na plywood ang tenga ko para makinig at para alamin ang komosyon na yun. Dito ko narinig na nag-aaway na naman pala yung mag-asawa. Si Elma at yung mister niya. Hindi ko masyadong marinig ang dahilan pero malinaw na pinagmumura ng lalaki si Elma. Samantalang panay naman ang iyak ni Elma. Nitong mga nakaraang buwan ay napapadalas ang pag-aaway ng mag-asawa. Naawa tuloy ako kay Elma, pero wala naman akong magawa. Ayoko namang manghimasok sa buhay ng iba. Siguro maiintindihan ko din sila kapag ako ay napunta na sa sitwasyon na ako'y may sariling pamilya na rin. Ngunit habang tumatagal, ay palala ng palala ang pag-aaway ng dalawa. Hanggang sa napansin kong umabot na sa puntong pisikalan na ang kanilang away. Hi! Rico, pwede ka ba mamaya? Sabi ni Elma nang minsang makasalubong ko siya. Pansin ko agad ang pasa sa gilid ng labi nito. Pero pilit niya tong kinukubli sa akin. Ha? Anong meron? Sabi ko na lang at hindi na tinanong pa kung bakit siya may pasa. Dahil obvious naman ang dahilan. 6 month ni baby ko. Nagluto ako ng kaunti. Ngiti nito. Pwede ako. Linggo naman eh. Kaso baka nakakahiya sa mister mo, Elma. Yun nga eh. Hindi siya makakauwi. Kaya naisip ko na baka pwedeng ikaw na lang para makabawi naman sa'yo. Total lagi kitang pinapabili ng pagkain sa labas. Medyo lumakas ang tibok ng puso ko. Ibig sabihin kasi, 2 lang kami mamaya. Sige Elma, wala namang problema. Baka gusto mo na ring uminom kahit kaunti lang. Suhestyon ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Siguro dahil nadala na rin ako ng sitwasyon. O sige, basta ba libre mo eh, tugon niya. 7:00 ng gabi nang kumatok ako sa pinto ni Elma.
Dala ko ang 6 na boteng in-can beer. Pagpatak ko sa kwarto, ay nakahanda na ang pagkain. Pansit, cake at konting sisig. Tapos na rin niyang picturean to at maya-maya lang ay tumabi siya sa akin para may selfie daw kaming dalawa. Nagdikit kaming dalawa pati ang mukha namin. Ang bango niya dahil bagong ligo lang. Pinaupo niya ako sa lapag at wala namang sofa dahil maliit lang ang kwarto. Nagsimula ang inuman namin matapos niyang mapatulog ang bibi niya. Nagkwentuhan kami sa mga bagay-bagay sa buhay at iba pa. May edad na rin pala ang Mr. Mono, sabi ko sa baylaklak ng beer. Bago sumagot, ay dumungga muna siya ng alak. Sa totoo lang, Rico, hindi ko siya asawa. Mag-isang taon nang patay ang asawa ko. Ha? Kung ganoon, sino yun? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to sa'yo pero dahil mukhang mabait ka naman. Muli itong lumagok ng alak bago itinuloy ang sasabihin. Medyo lasing na rin kami at huling bote na kaya napasarap ang kwentuhan. Tito siya ng mister kong namatay sa aksidente. Gulat na gulat ako nang malaman kong hindi niya pala talaga asawa yun. Dito siniwalat ni Elma ang lahat. Kaya daw siya pinupuntahan dito nung manong na yun ay para pagsawaan lang sa kama ng paulit-ulit kahit labag sa kalooban niya. Wala akong magawa Rico eh. May pagkakautang ang asawa ko sa kanya. 50 milyon. Napilitan akong sumang-ayon sa gusto niya na maging kabit ako. Nagamitin ako ng paulit-ulit habang di ko pa nababayaran yung utang na yun. Wala na akong ibang maisip na paraan. Kaya naman pumayag na lang ako. Pero habang tumatagal, pinagbubuhatan na niya ako ng kamay. Kaya napapadalas yung away namin. Dagdag pa ni Elma, sabay yung muko na para bang ayaw niyang ipakita sa akin na siya ay naiiyak. Tumabi ako sa kanya at niyakap siya. Pinatahan ko at humaplos ako sa kanyang likuran. Pero dahil sa alak, ay mukhang nawala ako sa katinuan bilang lalaki. Unti-unti ko siyang inihiga sa sahig at sinuyo sa labi pa ibaba. Akala ko nga sasampalin niya ako pero kusa siyang tumugon hanggang sa wala nang matira sa aming suot. Tila napalitan ang lungkot ni Elma ng isang matamis na ngiti. Sa puntong yun, ay tuluyan kaming nagdala o nadala sa aming sitwasyon. Hanggang sa tuluyang binukas ni Elma ang mga binti niya para sa akin. At sa malamig na sahig na yon, ay tuluyang nag-alab ang aming damdamin at pagkatao habang tinutugunan ang uhaw ng isa't isa. Halos mapayakap ng mahigpit si Elma sa aking gigil na matagal ko ring kinimkim para sa kanya. At hinding-hindi ko makakalimutan kung paano niya banggitin ang pangalan ko habang tinatahak naming dalawa ang alapaap. Napakaganda niyang pagmasdan habang kami nagpapakasasa na halos mawala na sa katinuan. Maya-maya ay nakaidlip kami at pagkagising ay muli naming tinugunan ang uhaw ng isa't isa. Halos di na kami nagpaawat ng gabing yun. Para kaming mag-asawa na walang iniisip kung hindi mapasaya lang ang bawat isa. At nang gabi ding yun, ay magkayakap kaming natulog. Doon nagsimula ang relasyon namin ni Elma. Naging kami habang nakatali pa rin siya sa tito ng kanyang mister dahil sa pagkakautang. Mahal kita, Rico. Pero paano ako makakawala sa kanya? Habang may utang ako ay gagamitin niya ako kailanman niya gustuhin. Saan ni Elma habang magkayakap kami isang gabi. Pero hindi ko na kayang isipin pa na sa tuwing darating siya dito ay pagsasawaan ka lang niya. Lalaki ako kaya masakit pa rin yun sa akin, Elma. Hinalikan lang ako ni Elma bilang tugon sa sinabi ko.
Kahit siya ay di rin alam kung paano makakawala sa tito ng kanyang asawa. Hanggang dumating yung araw na nagdesisyon ako na iuwi si Elma sa aming probinsya para matapos na ang lahat ng problema. Hindi naging madali para sa akin ang desisyon kong yun dahil isinantabi ko ang pag-aaral ko para sa isang babae na hindi ko aakalaing mamahalin ko ng sobra. Nang nakaipon ng pamasahe ay nag-empake kami at bumiyahe ni Elma papuntang probinsya namin. Yun ang pinakamabuting paraan na naisip ko dahil ayaw ni Elma na masangkot kami sa gulo, lalo't may pagkaloko-loko ang tito ng kanyang asawa. Sa ngayon po ay payapa na kaming magkasama ni Elma sa iisang bubong. Kahit hindi pa kami bumukod ay ayos lang naman dahil iintindihan naman ng magulang ko ang sitwasyon namin. 2 years old na rin po ang anak ni Elma na tinuturing ko na ring parang tunay na anak. At handa akong akuhin ang responsibilidad bilang ama ng bata at asawa ni Elma. Kahit pa alam kong ang kapalit ng lahat ng yun ay ang pangarap kong makatapos sa kolehiyo. Nakakapanghinayang man, pero darating din ulit siguro yung pagkakataon na maitutuloy ko ang aking nasimulan sa Maynila. Sa ngayon ay focus muna ako kay Elma at sa anak namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking buhay. Paalam.